Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Sapagkat ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo na nasa ating katawan ay ang siyang Diyos na lumikha sa atin. At sa araw na to, ang topic ko ay spiritual wisdom. Bakit hindi ka dapat magkumpisal sa mga pare? Katulad ng sinabi ni Kristo, templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Ang unang kautusan ng Diyos ay ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Yung wag kang mangangalunya, wag kang makikiapid, yung wag kang magbabenta ng aliw, yung mga kalaswan at kamunduhan. Hindi iyan ikinalulugod ng banal na spirito dahil yung katawan mo na sagradong tahanan ng banal na spirito ay bababuyin mo yan dahil uhaw at tungka sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan. Yan yung kasalanan na maghihiwalay sa iyo sa banal na spirito kung kaya ang iyong kaluluwa ay magiging marumi at mamamatay gawa ng kasalanan. Ang naging misyon ni Kristo kaya sa sinugo ng banal na spirito, siyang Diyos na may gawa ng ating katawan at kaluluwa, ay para maging liwanag dito sa mundo. Para hikayatin ni Kristo ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng banal na spirito, ng Espiritu Santo, ang kasalanan ng tao. At kung ang tao ay mananatiling mapagmataas, mayabang, sa banal na spirito na siyang Diyos na may gawa ng kanyang katawan at kaluluwa, patuloy siyang makikiapid, mangangalunya, magbebenta ng aliw, manggagahasa, mangmumolestya ng kanyang kapwa. Honestly, dinadagdagan mo lagi ang kasalanan mo sa banal na spirito. At yung iyong katawan, sa sagradong tahanan ng Diyos, ginagawa mong libingan ng iyong kasalanan. Yung ating katawan, sagradong tahanan niya ng Diyos, dapat mo yang panatilihing malinis, na walang bahid ng kamunduhan at kalaswaan. Para babuyin mo yung sagradong tahanan ng Diyos. Honestly, sinabi ni Kristo mag-ingat sa mga bulwaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Honestly, sa ating mundo, ginagalawan, kung bukas ang iyong isipan at nagsasaliksi ka rin sa relihiyon ng Romano Katoliko kung ano yung mga gawa ng mga pare, honestly, marami kang malalaman na baho na gawa ng mga pare. Maraming mga pare ay pedophilia. Nanghahalay ng kanilang kapwa dahil uhaw at gutom sila sa tawag ng laman at yung kanilang kapwa ay nire-rape nila. Maraming mga pare bakla. Ang magkumpisal ka sa pare na rapist, hindi yan magliligtas sa iyong kaluluwa. Honestly, maraming mga pare, yung isang kumbento, pinasarayan mismo nung isang namatay na si Benedict, yung Papa ng Romano Katoliko. Dahil yung isang kumbento, maraming mga madre ay nire-rape ng mga pare. Hindi nila sinasamba ang banal na spirito, ang Espiritu Santo sa kanilang katawan, kaya hindi nila iniibig ang banal na spirito na nasa katawan ng kanilang kapwa dahil ang puso nila ay wala sa banal na spirito kundi nasa demonyong si Satanas. At una sa lahat, hindi ka dapat magkumpisal sa pare dahil hindi naman ang pare ang may gawa ng buhay mo. Hindi ka matutulungan ng pare para patawarin ng banal na spirito ang kasalanan mo.
kundi ikaw mismo ang direktang magdadasal at makikipag-ayos sa Espiritu Santo na nanahan sa katawan mo. Hihingi ka diretsa ng kapatawaran sa banal na Espiritu na nanahan sa iyong katawan para patawarin ng banal na Espiritu ang kasalanan mo at para malinis yung kaluluwa mo. Para maging bago kang nilalang ng Diyos. Na maging kaisa ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos na ang sinasamba lang ay tangi ang Espiritu Santo lang nananahan sa katawan niya, sa katawan nating mga tao. Hindi yung mga ribolto, santo-santuhan, Diyos-Diyosan. Sa pare, kapag nagkumpisal ka dyan, sasabihin sa'yo ng pare, makikinig lang yan ang pare ng mga istorya mo. Minsan nga, ang ginagamit malamang ng mga pare, pag nag-homily sila, baka yung kwento mo ikinukwento din nila. Kaya nga lang, hindi sila bumabanggit ng pangalan. Maraming mga pare, honestly, hindi naman nila sinasamba ang banal na Espiritu sa kanilang katawan. Hindi nila hinihikayat ang tao na direkta na magdasal at humingi ng kapatawaran sa banal na Espiritu na siyang Diyos na may gawa ng katawan ng tao. Ang mga pari sasabihin, magdasal ka ng Aba Ginoong Maria. Magdasal ka ng 10 o 3 Aba Ginoong Maria. Sasabihin niya, magdasal ka ng 2 Ama Namin. I-recite mo lang yun. So, paano nalinis ang kasalanan mo? Kung susundin mo lang yung sinabi ng pari na ganon. Hindi mo naman kayang linlangin ang banal na Espiritu na nananahan sa katawan mo na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili mo. Dahil siya yung may hawak ng buhay mo. Hindi ka mapapatawad ng banal na Espiritu na pumunta ka sa pari para magkumpisal ng kasalanan mo. Dahil honestly, ang pare, wala yung kakayahan na tulungan ka para ang kaluluwa mo ay malinis at ang kasalanan may patawarin ng banal na Espiritu. Honestly, kapag nagsisi ka ng direkta at humingi ka ng kapatawaran sa banal na Espiritu na nasa katawan mo, ang banal na Espiritu mismo, ang Espiritu Santo na nasa katawan mo, ang siyang tutulong sa iyo para magbago ka. Na wag mo nang babuyin pang muli ang kanyang sagradong tahanan na siyang pansamantalang tahanan ng iyong kaluluwa habang ikaw naglalakbay dito sa lupa. Honestly, yung mga pari, mga bulaang propeta, mga impostor, hindi nyo sila dapat iduluhin at tawaging father, na spiritual father, dahil honestly, ang Holy Spirit na nasa ating katawan, ang siyang totoong nag-iisang spiritual father at holy father. Yung Papa ng Romano Katoliko, nagsuot lang yun ng abitong puti. Pero ang puso nun, wala sa Holy Spirit, kundi nasa demonyong si Satanas. At yung pari na yan, yung Papa ng Roman Catholic, alam niya yung baho ng simbahan ng Romano Katoliko, pero hindi niya malinis yung baho na yun. Na maraming mga madre ang hinahalay ng mga pare. Honestly, kung manonood ka sa YouTube, i-google mo, search mo yung mga nuns na ni-rape ng pare, marami kang makikita. Na maraming mga madre ang naglalabas talaga ng katotohanan na sila ay ni-rape ng mga pare. So, paano naging sugo ng Diyos? Sugo ng banal na Espiritu ang mga pare kung sila mismo binababoy nila ang sagradong tahanan ng Diyos, ng sagradong tahanan ng banal na Espiritu. Dahil hinahalay nila ang katawan at kaluluwa ng kanilang mga kapwa. Paano naging sugo ng Diyos ang mga pare kung hindi nila iniibig ang Espiritu Santo sa katawan nila na siyang totoong Diyos, totoong Holy Father na may gawa ng buhay nila? Honestly, narito tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang kampo ng kadiliman, na silang nanlilinlang para maghasik ng kaguluhan at kadiliman dito sa mundo. Honestly, ang kasalanan ay kamatayan. At ang kasalanan ang magbubulig sa iyong kaluluwa sa kadiliman. Mamamatay ang iyong kaluluwa gawa ng kasalanan.
na ginawa mo laban sa banal na spirito na siyang iyong Diyos na may gawa ng iyong katawan at kaluluwa. At kapag ginawa mong libingan ng kasalanan ng iyong katawan na siyang sagradong tahanan ng banal na spirito dahil hindi mo inibig ang banal na spirito, yung Espiritu Santo sa puso mo na siyang iyong Diyos, yung katawan mo, magiging purgatorio yan ng kaluluwa mo. Diyan ka magsasuffer. Diyan ka parurusahan ng banal na spirito rin habang ikinarito pa sa lupa. Pero kung ang naghahari sa puso mo ang banal na spirito, kahit anong mga pagsubok na dumating sa buhay mo, malalampasan mo yan. Honestly, marami akong pinagdaanan sa buhay ko. Kung malalaman yung istorya ng buhay ko, sabihin nyo, paano ako nanatiling nakatayo sa paa ko at buhay pa ako dito sa mundo. Honestly, ang banal na spirito ang may hawak ng buhay ko. Hindi ang sarili ko. Sa Kanya ako nagdarasal, sa Kanya ako humihingi ng tulong, sa Kanya ako umaasa, sa Kanya ako sumasampalataya. Siya yung nagbibigay sa akin ng kaliwanagan ng kaisipan, kung anong dapat kong gawin. Siya yung tumutulong sa akin, pinaliliwanag niya ang daan na aking daraanan para hindi ako matipalok or whatever. Ang Espiritu Santo na parati kong kasama ay ang siyang liwanag. Siya yung aking shining armor na nagpuprotekta sa akin. Siya yung protector ko, siya yung provider ko, siya yung comforter ko, siya yung advocate ko, yung tagapayo ko. Kaya kahit anong paninira o gawin ng taong sa akin na sinasabihin ako ng masasama, hindi ko nararamdaman yung mga sakit na ibinabato sa akin ng tao dahil alam ko na hindi ako ang una nilang tinitira at kinagagalitan, kundi mismo ang banal na spirito na siyang Diyos na may gawa ng aking buhay. Honestly, ang mga pari, hindi naman talaga nila binabasa ang Biblia. Kasi yung sa Roman Catholic, naka-yearly planner na yan eh. Kung anong babasahin niya, naka-routine na yan. Hindi talaga nila binasa ang Biblia mula Genesis hanggang Revelation. Kaya hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Kristo. Dahil hindi nila naunawaan na yung mga aral at salita ni Kristo ay nagmula sa banal na spirito. Sa mga pare ng Romano Katoliko, iniidolo nila si Maria na tawagin mong ina ng Diyos. Pero kay Kristo, ang tawag niya kay Maria ay babae lang. Yung Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang totoong ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo. Si Maria, hindi yan nakahihigit sa banal na spirito na lumukob sa kanya. Maging yung katawan ni Birheng Maria, templo rin yun ng banal na spirito. Ang nagbigay ng buhay kay Birheng Maria ay ang banal na spirito rin. Ang banal na spirito, ang Espiritu Santo, ang nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Honestly, ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa ay hindi nagpupuri sa banal na spirito, kundi sa demonyong si Satanas na lumalapastangan sa banal na spirito. Kaya hindi kayo dapat magkumpisal sa mga pare. Dahil hindi kayo matutulungan ng pare na ang kasalanan nyo ipatawarin ng banal na spirito. Mismong kayo ang direkta na dapat gumawa niyan. Mas makakabuti talaga na pumunta ka na lang sa isang kwarto, buksan mo ang Biblia, magbasa ka, manalangin ka sa Diyos, na ipakita sa iyo kung anong mensahe na dapat mong unawain. Pag binuksan mo ang Biblia, binasa mo yun, minsan, kung anong nangyayari sa buhay mo, yun yung mensahe na roroon. Ginigising ang diwa mo para maunawaan mo. Honestly, maraming tao ang walang pananampalataya sa banal na spirito kasi mas iniidolo nila yung pare. Akala nila ang mga pare ay banal at ang pare nakahihigit sa kanila. Akala nila ang mga pare ay mas may kaalaman kaysa sa kay Kristo.
Honestly, si Kristo lang talaga ang daan, buhay, liwanag at katotohanan. Hindi kayo maliligtas ng mga pare na iniidolo nyo. Dahil yung mga pare mismo, nilalapastangan nila ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa rin ng buhay nila. Maraming mga pare ang namumuhay sa kasinungaling at pagkukunwari katulad din ng mga bakla. Ang mga bakla, ganun ang buhay nila. Namumuhay sila sa kasinungaling at pagkukunwari. So, ibang mga pare, honestly, itinatago nila yung totoong sarili nila. Kung anong nararamdaman nila, kung sino ba talaga sila. Kaya marami mga pare bakla. Marami mga pare ang mga nanghahalay, nangre-rape. Marami mga pare ay hindi naging kaisa ni Kristo ang mga pare sa totoong iglesia ng Diyos na nagpupuri sa banal na Espiritu. Honestly, mas makakabuti na pumunta ka na lang sa isang kwarto, buksan mo ang banal na kasulatan, basahin mo ang talata na mabubuksan mo doon at magdasal ka ng diretso sa banal na Espiritu. Humingi ka ng kapatawaran ng diretso sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa mo. Hindi mo kailangan ng pare para patawarin ka ng banal na Espiritu. Mismong ang sarili mo ang dapat mong ipresenta sa banal na Espiritu para patawarin ka ng banal na Espiritu. Yung mga pare, wala yung value. Hindi sila makakatulong sa iyo. Ililigaw pa niyan ang kaluluwa mo lalo para magkasala ka. Lalo sa banal na Espiritu na siyang iyong Diyos na may gawa ng buhay mo. Honestly, mga pari ang nagpapako at nagpapatay kay Kristo sa krus. Kaya sinabi ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang propeta dahil marami nga ang gagamit ng kanyang pangalan. Honestly, yung relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa, mga pari ang nanlilang sa ating mga ninuno. Kaya tayo sinakop ng mga Espanyol. Ito yung katotohanan. Ang Espiritu Santo na nasa ating katawan ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos. Hindi yung mga Diyos-Diyosan, santo-santuhan na iniidolo ng mga pare. Hindi tayo nabubuhay gawa ng mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Kaya tayo umiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo na nasa ating katawan. Honestly, mga impostor, ipokrito, mga bulaang propeta ang mga pare. Wala yang itutulong sa inyo sa buhay espiritual nyo para mag-grow ang inyong buhay espiritual at para muling ipanganak ang kaluluwa nyo sa espiritu. Para maging ganap na bagong nilalang ng Diyos, kundi tanging si Kristo lang. Siya lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para makilala mo kung sino yung totoong ama ni Kristo na siya ring iisang espiritu na siyang amang espiritual ng kaluluwa mo. Kay Kristo ko nakuha ang karunungan na kaya pala ko umiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo na nasa katawan ko. Dahil yung mga salita ni Kristo, nagmula yun sa banal na Espiritu na nasa katawan niya. Ako kaya umiiral dito sa mundo at nagsasalita patungkol din sa banal na Espiritu na pinakikilala ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na may gawa ng ating katawan ay dahil templo rin ng Espiritu Santo ang aking katawan. Siya yung nagbibigay ng buhay sa akin. Siya ang tumawag sa akin para ipakilala siya na siya lang ang nag-iisang Diyos. Honestly, yung idoluhin mo yung mga babae na kumakabit sa asawa ng may asawa, hindi yan ikinalulugod ng banal na Espiritu. Dahil binababoy mo, iniidolo mo yung mga tao na bumababoy sa sagradong tahanan niya. So, mas pumapanig ka sa mga taong masama na lumalapastangan sa kanya. Hindi yan ikinalulugod ng banal na Espiritu na nasa ating katawan. Tayong mga tao, wala tayong itatago sa banal na Espiritu. Kasi siya yung lumikha sa atin. Hindi yung mga pare. Jesus Christ, honestly, is the masterpiece of the Holy Spirit.
The Holy Spirit is in the body of Jesus Christ, is the Father of Jesus Christ. My soul is also the masterpiece of the Holy Spirit. The Holy Spirit is in me, is the God that I'm praising and serving as well, is the Almighty Father and the Father of my soul. Kaya ko pinakikilala ng Espiritu Santo ang nag-iisang Diyos. Dahil yung Espiritu na nanasa katawan ni Kristo na siya ring isang Espiritu na nasa aking katawan, ay ang totoong nag-iisang Diyos at amang espiritual na nagsugo kay Kristo. Hindi ka maliligtas ng mga rosaryo, ng mga rebolto, santo-santuhan na sinasamba mo. Hindi ka maliligtas ng mga pare dahil mismong yung mga pare makasalanan. Sila mismong sumisira sa sagradong tahanan ng Diyos. Yung dila ni Satanas, honestly, matamis yan eh. Pero, kapag nakita mo yung katotohanan kung anong klase ng pag-uugali ni Satanas, sinungaling, hindi ka na magtitiwala pa sa sinungaling dahil alam mo sinungaling. Hindi ka makikihalubilo sa mga sinungaling dahil alam mo na yung mga sinungaling, hindi iyon nasa panig ng banal na spirito, kundi nasa panig yun ng demonyong si Satanas. Kasi ang mga sinungaling, anak yan ni Satanas sa sinungaling. Kaya sinabi ni Kristo, liars are the child of the devil. Kasi nga, si Satanas, sinungaling yun. Ang banal na spirito, siya yung espiritu ng katotohanan. Siya yung Diyos ng katotohanan. Si Satanas, ang espiritu ng kasinungalingan. Ang mga pari, honestly, ang nagpapakot, nagpapatay kay Kristo ay mga sinungaling. Nasa panig yun ng demonyong si Satanas. Honestly, yung winasak ng mga Romano, ng mga taga-Roma, yung katawan ni Kristo, hinagupit nila, pinapaghirap nila si Kristo. Honestly, yung mga nararanasan ni Kristo ng paghihirap, humahalakhak ang demonyong si Satanas sa mga taong gumagawa nun kay Kristo dahil hindi nalalaman ng mga taong yon nang winawasak nila ay hindi mismo si Kristo, kundi mismo yung sagradong tahanan ng banal na spirito. Ngayon, sa panahon natin ngayon, ang banal na spirito, kapag winalangya mo, maniningil yan sa'yo eh. May utang ka sa kanya. Dahil siya yung nagpahiram ng buhay sa'yo, tapos winalangya mo siya, so may utang ka ngayon sa banal na spirito. Kung binaboy mo yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo na siyang iyong Diyos na nagbigay ng buhay sa'yo, may kasalanan ka sa kanya. At pagbabayaran mo yung kasalanan mo na yon sa Espiritu Santo, maghihirap ka. Alam niyo ba yung kabit? Hindi yan naiba sa anay, sa termites. Ang kabit, sugo yan ng demonyong si Satanas. Ang asawa, biyaya yan ng Diyos sa asawa niya. Pero yung kabit, hindi yan biyaya ng Diyos. Salot yan na sinugo ni Satanas para wasakin yung pinagsama ng Diyos. Ang kabit ay hindi nagpupuri sa banal na spirito. Nagpupuri yun sa demonyong si Satanas. Kaya maraming mga tao, yung kaluluwa nila, honestly, gawa ng kasalanan ay naging zombie na. Dahil ang kasalanan ay kamatayan. Ngayon, kahit buhay pa tayo dito sa mundo, kung hindi natin sasambay ng banal na spirito sa ating puso, hindi natin pananatiling sagradong tahanan ng banal na Espiritu Santo ang ating katawan, gagawin niyo yung makiapid sa hindi niyo asawa, magbenta ng aliw, gawin yung puhunan ng inyong katawan para sa mga kalaswaan at kamunduhan, sa paggawa ng mga movie na kamunduhan at kalaswaan. Honestly, hindi yan ikinalulugod ng banal na spirito. Si Satanas ang may kagustuhan yan, na yung katawan mo, babuyin mo sa kalaswan at kamunduhan. Pero sa banal na spirito, kasuklam-suklam yun. Nawasakin mo ang kanyang tahanan. Kaya, hinihikayat ko ang mga tao
Natanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Kristo. Sa sagradong tahanan ng banal na Espiritu ang ating katawan at ang Espiritu Santo lang ang dapat nating kilalanin nating Amang Espiritual at Holy Father. Dahil siya yung lumikha sa atin na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Para maging kaysa tayo ni Kristo na maging anak ng Diyos. Dahil yung mga tao na naging tapat lamang sa banal na Espiritu ang siyang kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Yung mga tao na umiidolo sa kapwa nila tao na tinatawag nilang kanilang spiritual father, honestly ang kaluluwa nila ay naliligaw ng landas. Hindi nila kilala mismo kung sino ang Diyos na may gawa ng buhay nila. Kaya iniidolo nila yung kapwa nila tao na hindi naman silang may gawa ng katawan at kaluluwa nila. Maraming kaluluwa ang naligaw ng landas gawa ng mga bulaang propeta. Si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para ang kaluluwa mo ay malinis at para kilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. At para patawarin ng banal ng Espiritu Santo, ang kasalanan ng tao ay kailangan ng tao na direkta na humingi ng kapatawaran sa banal na Espiritu. Mas makakabuting pumunta ka na lang sa isang kwarto, taimtim kang magdasal, direkta kang magdasal sa banal na Espiritu na humingi ka ng kapatawaran sa Kanya at tulungan kang magbago. Kesa sa pumunta ka sa pare para magkumpisal at sasabihin lang sa'yo ng pare, magdasal ka ng 10 Aba Ginoong Maria, magdasal ka ng rosaryo 3 beses, paulit-ulit. Si Kristo tinuro niya ang pagdasal sa Panginoon, hindi ka dapat paulit-ulit. Pag nagdasal ka sa Panginoon, diretsa kang lang magsabi kung anong kailangan mo. Dahil alam ng Panginoon kung anong kailangan mo. Bago ka pa man humingi ng tulong o manalangin sa Diyos Ama, alam na ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay natin, kung anong kailangan natin. Siya yung magpo-provide ng lahat. Dahil siya yung nagbibigay ng buhay sa atin. So, bibigyan niya tayo ng karunungan at kaalaman kung anong dapat nating gawin. Honestly, hindi kinalulugod ng banal na Espiritu Santo, na siyang Diyos na may gawa ng katawan natin, ang magkumpisal ka sa mga pare. Dahil ang mga pare ay mga ulupong din na lumalapastangan sa Kanya. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!